we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sumalubong sa mga consumer ngayong Oktubre ang halos 4 na pisong taas presyo sa kada kilo ng LPG. Yan ang balitang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, hindi pa man nakaka-move on ang mga consumer sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Eto at sumabay pa ang panibagong pagtaas sa presyo ng LPG. Ayon sa Department of Energy, ito na raw ang ikatlong sunod na buwan na may pagtaas sa presyo ng LPG. Dalawang LPG ang nakukonsumo kada linggo sa karinderyang ito sa Barangay Maluwod, Dagupan City. Katumbas ito ng halos 1,800 pesos. Sa bigat ng gastusin sa negosyo, napilitang magtaas ang may-ari ng karinderya sa presyo ng paninda. Pang 5 piso po bawat takal ng karne namin. Pero karamihan gusto pa rin nila 45 ganyan, pero binabudget na nga lang din po namin kasi nga po sa taas ng bilihin. Halos 4 na piso na taas presyo sa kada kilo ng LPG ang sumalubong sa mga consumer ngayong unang linggo ng Oktubre. Kaya nasa 41 pesos and 23 centavos ang taas presyo sa kada 11 kilogram ng LPG. Sa isang LPG retailing store na ito, umabot na sa 866 pesos ang kada 11 kilogram. Inaasahan rin nila ang pagtumal ng bentahan dahil sa panibagong taas presyo. Mula po kahapon, nagtaas po kami from 845 naging 886 na po. Galing din po kasi yun sa planta. Almost lahat po naman ng gas na branch po, nagtaas na rin po. Kanya-kanyang diskarte ang ilang consumer para makatipid. Wala na, yun lang gasol, tapos uring, tapos kahoy. Po. Kasi mas maganda yung tulungan yung gasol kaysa sa gasol lang ng gasol, di walang mahal ang bilihin ngayon. Epektibo rin bukas ang dagdag bawas sa presyo sa produktong petrolyo. Nasa higit 2 piso ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang nasa 10 hanggang 50 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng pagbabago sa presyo ng langis sa world market. Chris, ayon sa mga LPG retailers dito sa Dagupan City, everyday itong kanilang delivery kaya epektibo agad ito nga pagtaas sa presyo nga ng LPG. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang motorista ito nga ang ipinatupad na rollback sa presyo ng gasolina. Umaasa rin itong mga jeepney drivers na ganun din sana sa presyo ng diesel. Pero ayon sa Department of Energy, hindi pa stable ito nga supply ng langis sa international market matapos nga magpatupad ang production cut ang ilang bansang supplier ng langis. Yan muna latest, balik sa iyo Chris. Maraming salamat Russell Simorio. Apektado ng rice black bug ang mahigit sa 100 ektaryang palayan sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Tapos nang mag-ani ng tanim na palay ang magsasakang si Mang Pepito mula sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sa kabuuang kalahating ektaryang sakahan, mahigit 30 sako lang ng palay ang kanyang naani, kumpara sa mahigit 70 sako sa mga nakalipas na cropping season. Malaking perwisyo raw ang pagtama ng rice black bug sa kanilang taniman ilang linggo bago ito anihin. Kunti yung makukuha doon, siyempre sipin yung bunga, kaya kunti ang ani. Sa monitoring ng Agriculture Office, aabot sa mahigit 100 ektaryang palayan o nasa 5% ng natamnang rice land ang naapektuhan ng rice black bug. Karaniwan na raw ito nangyayari sa mga tanim na palay. Hindi rin kayang i-control
dahil hindi sabay-sabay ang pagtatanim ng mga magsasaka. Pag naapektuhan yun, yung butil ng ating palay ay sinipsip na ng rice bag, so wala nang laman, yung parang apa, sabi nilang ganun. Kaya kukuntin ang production nila, yield nila. Bukod sa pagtama ng rice black bug, naging problema rin ng ilang magsasaka ang pagdapa ng mga aanihing palay dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakarang araw. Kung bubuti ang panahon, kakayanin pa raw na maisalbang mga tanim na palay. Samantala, nakahanda namang tumulong ang Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalo pang lumakas ang bagyong Jenny habang patuloy ang pagkilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 600 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso naabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos yan pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nasa ilalim ng Signal Number 1 ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lumapit o di kaya ay maglandfall ang bagyong Jenny sa Batanes. Posibleng lumabas ito ng par sa Huwebes o Biyernes. Apektado ng trough o extension nito ang ilang bahagi ng bansa kasabay ng habagat na pinapalakas din ng bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, Cagayan, Tarlac at La Union. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Tinututukan ang 10 bayan sa Cagayan dahil sa banta ng bagyong Jenny. May ulat si Ivy Hernando. Nakararanas na ng pagulan sa ilang bayan sa Cagayan dahil sa epekto ng bagyong Jenny. Isinailalim sa areas of immediate concern ang 10 mga bayan na nasa northern portion ng probinsya. Pre-disaster risk assessment pa ng Office of Civil Defense. From there, i-determine natin ang alert status natin, pati yung protocols po natin. Nagpatupad na ng no sailing policy sa mga baybayin dahil sa umiiral na gale warning. Sa ngayon nakadeploy na mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Island. Nakahanda na rin ang mga floating asset ng probinsya. Samantala, nakahanda na rin ang probinsya ng Pangasinan sa inaasahang epekto ng bagyong Jenny. Mahigpit na minomonitor ang mga major river systems sa probinsya. Samantala, makulimlim na panahon ang nararanasan sa ilang lugar sa Northern Aurora dahil sa epekto ng bagyong Jenny. Bahagya na rin lumakas ang alon kaya wala nang mangingisda ang lumaot. Ang ilang mangingisda sinamantalang ayusin ang mga gamit habang wala sa laot. Pinaghahandaan na ng mga residente ng Barangay San Julian Norte, Vigan City ang posibleng epekto ng bagyong Jenny. Nag-impake na sila ng mga gamit sakaling tumaas ang level ng tubig sa ilog at kailangang lumikas. Kinakabahan mo, mas lalo pag gantong tuloy-tuloy yung ulan niya hanggang madaling araw doon. Dala ng sama ng panahon, walang pumalaot sa mga mangingisda sa Kawayan, Ilocos Sur at iniangat na lamang ang kanilang mga bangka upang hindi mapinsala. Nakapagtala rin ng rock slide at landslide sa Barangay Uso, Suyo, Ilocos Sur. Sa ngayon, passable na ang isang lane sa mga motorista at patuloy pa ang clearing operation. Medyo malakas yung ulan kahapon kasi sa part ng upper barangay namin. Kasi yung nag-rock up sa landslide kahapon, dati na rin yan. Nag-landslide yun. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa ibang balita, investigasyon sa pagkamatay at repatriation sa mga labi ng nasawing OFW sa Saudi Arabia, panawagan ng kanyang pamilya sa Dagupan City. Nakatutok si Russell Simorio. Nagtirik ng kandila si Aling Tita sa tabi ng larawan ng anak na si Margaret Garcia, ang 32 anyos na domestic helper sa Saudi Arabia na natagpuang patay. Lumaki sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City si Margaret.
na pangalawa sa 7 magkakapatid. Hindi matanggap ng pamilya ang biglaang pagkamatay ni Margaret. Maya, natutulala ako. Minsan naglalakad ako na, naiiyak na ako. Iniisip ko yung anak ko kung paano siya pinatay kasi ang liit na babae yun eh. Ang liit na paya yung anak ko yun. September 15 nang huling makausap ni Dennis ang kanyang ate Margaret. Nagkabiruan pa raw sila habang nagkwekwentuhan sa telepono. Hiling nila ang masusing investigasyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid at repatriation sa mga labi nito. Hindi ko po matanggap, tsaka siyempre hindi din po namin akalain na ganun po mangyayari sa ate ko. Na sinabi, binalita din nung ate kong panganay na wala na daw po yung ate ko pong ano. Panawagan ko sana sa gobyerno natin ay mabigyan ng hustisya yung anak ko. Lilitaw ko nga pa kung sino talaga ang may sala at saka yung mapauwi ng maaga yung anak ko. Gusto na namin siyang makita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ni Margaret batay sa inilabas nilang statement. Ang DMW na nakabase sa Al-Kubar, Saudi Arabia at OWA ay may close coordination na sa Philippine Embassy. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga ahensya sa local police para sa investigasyon ng kaso. Ayon sa OWA Region 1, tatapusin muna ang investigasyon bago ang repatriation sa mga labi ng biktima. Nagtutulong-tulong po tayo si DMW, si local agency and si OWA Region 1 po para mapabilis po. Minomonitor po natin itong case. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, mapapanood na muli ang pinakamasayang game show sa buong mundo, ang Family Feud. Sa buwan naman ng episode, sasalubungin ng Game Master na si Ding Dong Dantes ang The Missing Husband actors na sina Jack Roberto at Rocco Nacino. Kaninong team kaya ang mananalo? Abangan ang comeback season ng Family Feud mamaya na mga kapuso, 5:40 p.m. sa GMA. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. No-show ang ilang kandidato sa Unity Run, Peace Covenant Signing at Interfaith Rally sa Dagupan City para sa BSKE 2023. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Pinangunahan ng COMELEC, PNP at mga kandidato ang Unity Run at Peace Covenant Signing sa Dagupan City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Pero napansin ng COMELEC ang hindi pagsipot ng ilang kandidato sa aktibidad. Yeah, may mga mangilan-ngilan din na candidates na hindi nakapunta for various reasons, but nakafocus po tayo doon sa attendance. Before the event, we encourage all the candidates to join the event kasi kasama po dyan yung tinatawag na candidates briefing. Bagamat walang pananagutan ng mga kandidato sa hindi pagsipot sa Peace Covenant Signing, dito raw makikita ang mga porsigido at seryoso sa tatakbuhang posisyon. Naging matagumpay pa rin ang programa. May kasama itong warning sa mga lalabag sa mga rules and regulations natin dahil may mga nasampulan na nga ho na na-issuehan ho ng show cause order dahil sa premature campaigning. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC ang ilang panuntunan sa pagsisimula ng campaign period sa October 19, gaya ng tamang sukat ng campaign poster at common poster area. Samantala, habang papalapit ang eleksyon, mas hinigpitan pa ang checkpoint ng pulisya. Tinututukan natin yung mga lahat man, pinapara natin, basket motorcycle yan o four-wheel vehicle, pinapara natin. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Kumpiskado ng NBI ang shabu na nakasilid sa mga chicharon at dried fish crackers sa isang bodega na nagkakahalaga raw ng 3.8 billion pesos. Narito ang report. Aabot sa 560 kilos ng shabu ang nakumpiska ng mga kawani ng National Bureau of Investigation sa isinagawang controlled delivery operation sa isang warehouse sa Barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon na may lamang chicharon at dried fish crackers kung saan isinilid ang mga shabu gamit ang mga tibag, plastic at foil. Ayon sa BOC, ang mga kahon ay galing sa isang shipment na idiniklara bilang agricultural feeds mula sa Thailand na dumating sa Subic Port SBMA noong September 18, 2023. The shipment arrived through the port of Subic. It originated from Thailand and it passed through China and then direct to port of Subic. Kinumpirma ng NBI na positibong droga ang mga nakuha mula sa shipment. Hindi na muna nagbigay ng karagdagang impormasyon ng otoridad kaugnay sa shipment para sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon at posibleng pagkahuli ng mga nasa likod nito. We've been monitoring this drug syndicate since 2020, so this is a 3-year-long operation. Ayon sa mga otoridad, iba't ibang pamamaraan na ang ginagawa ng mga sindikato para sa kanilang mga drug scheme. Aabot sa 3.8 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang shabu na sinasabing pinakamalaking halaga ng drogang nasabat ng mga otoridad ngayong 2023. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Karagdagang prangkisa para sa mga pedicab binuksan ng lokal na pamahalaan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Tuloy-tuloy ang pagproseso ng bagong prangkisa para sa mga pedicab ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan. Hindi na muna nagbigay ng limitasyon sa bilang ng ibibigay na prangkisa dahil na rin sa kakulangan ng pumapasadang pedicab sa bayan. Simula nang hindi payagang bumiyahe ang mga lumang pedicab, kumonti ng pumapasadang pedicab sa lugar. Pasok pa naman po sa ating kota yung pagtanggap ng mga bagong restro. But ang pinapaintulutan na namin na Ma'am Jasmine is yung mga talagang taga-Mangaldan. Sa mga nakalipas na taon, aabot sa mahigit 2,000 ang bilang ng bumabiyaheng pedicab sa bayan. Pero ngayong taon, nabawasan ito ng mahigit 600. Ang kawalan ng limitasyon sa bilang ng bumabiyaheng pedicab, umani ng samot-saring reaksyon mula sa ilang pedicab driver. Ay para madaming sasakyan ng mga tao. Sobrang sobra na po. Dito sa amin halos sa mahigit na lang pura kami rito. Pero may gustong yung minimum rito, pero pinigilan na namin. Pabor naman sa mga pasahero ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng pedicab sa bayan. Pero mahalaga pa rin daw na i-monitor ang mga bumabiyaheng pedicab. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Isang barangay sa Ilocos Norte, wala ni isang kandidato ng sangguniang kabataan para sa eleksyon. Narito ang report ni Gab De Luna. Ni isa, walang naghain ng kandidatura para sa sangguniang kabataan sa Barangay San Roque, Vintar, Ilocos Norte. Bagay na ikinadismaya ng Provincial COMELEC Office. Sa datos, nasa mahigit 120 barangay sa probinsya, hindi kumpleto ang mga tumatakbong sangguniang kabataan member. 4 na barangay naman din ang wala ni isang tumatakbong sangguniang kabataan member. Ilan sa mga bayan ang may barangay na walang tumatakbong SK member, ang bayan ng Vintar, Pasukin at Curimaw. Samantalang sa ibang lugar, alam mo, pinag-aawayan yan pinag-aagulan ng SK. Pero sa atin, may mga ibang barangay na walang interested. Sayang naman. Nakapanghihinayang daw ayon sa COMELEC ang kawalan umano ng interes ng ilang kabataan sa eleksyon upang makapagsilbi sa kanilang barangay. Mananatiling bakante ang mga posisyon sa buong termino at hindi raw pwedeng mag-appoint ang alkalde ng SK officials sa mga nasabing bayan. Wala rin daw magaganap na special election. From the very start, walang kandidato So I think hindi pwedeng exercise ng mayor natin yung kanyang appointive powers or authority. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. EAC Generals ipinalasap ang ikatlong sunod na talo sa Letran Knights. Tunghayan sa report.
Nagsanib puwersa sina King Gortiza at JP Maguliano upang paunahan ng Emilio Aguinaldo College sa kanilang panalo kontra defending champion Colegio de San Juan de Letran 75-65 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99. Hawak ngayon ng EAC ang 2-0 win-loss card habang bumagsak sa 0-3 ang Letran. Pumamada si Gortiza ng career high na 23 points na sinamahan pa ng 6 rebounds, 3 assists at isang steal. Naiukit ng JRU Heavy Bombers ang kanilang ikalawang panalo matapos talunin ang Mapua Cardinals sa NCAA Season 99 sa score na 70-61. Nalasap ng Mapua ang kanilang unang talo sa torneo. Tinanghal na player of the game si Patrick Ramos na nakapagtala ng 18 points at 9 na rebounds. Sa third game ng NCAA Season 99, pinataob ng San Pedro Red Lions ang Benil Blazers sa score na 83-77. Lumobo pa sa 20 points ang kalamangan ng San Beda noong first half. Sinubukang humabol ng Blazers pero nanaig ang mga scorer ng Lions sa pangunguna ni Jacob Cortez. Abangan sa Martes, 2 p.m. ang game ng Perpetual Altas versus Arellano Chiefs at San Beda Stags kontra sa Lyceum Pirates. Live sa GTV. Rizuniga, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Unsinkable rescue boat na kauna-unahan sa Region 1 hatid ng DOST sa Dagupan City. Sundan sa report. Sa tuwing may baha bunsod ng bagyo, rubber boat ang karaniwang ginagamit ng mga rescuer, lalo na sa mga island barangay sa Dagupan City. Nagkakaroon na lang ng problema kung walang madaanan o walang access ang rubber boat papunta sa ilang lugar. Dito nagkakaroon ng delay sa rescue operation. Iginawad ng Department of Science and Technology ang isang imbensyon na tiyak makatutulong sa rescue operation tuwing may kalamidad. At kahit pangaraw ang pinakamasikip na lugar, kayang-kayang pasukin nang walang nasasayang na sandali. Ito ang Unsinkable Rescue Boat. The design was for them to penetrate smaller areas at lesser time para mas marami ma-rescue. Ang nasa likod ng Unsinkable Rescue Boat ay si boat manufacturer inventor Ronald Pagsanghan mula sa Bulacan. Kagandahan po nito kasi kahit po siya tumaob, hindi po siya lulubog. So pwede mo siyang i-recover. Pag-recover mo, automatic madedrain po yung tubig. Buksan mo lang yung drain plug. Ipinasakamay sa Barangay Kalmay ang Unsinkable Rescue Boat. Malaking tulong po ito dahil yung mga nararanasan natin pwedeng pasok na gamitin itong portable boat, especially pag masikip yung mga daanan natin. Pag-aaralan ng LGU ang pag-purchase ng karagdagang Unsinkable Rescue Boat. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. One North Central Luzon. Sa iba pang balita, 2 estudyante mahaharap sa reklamong trespassing matapos na pumasok at magtago sa isang bahay sa Lawag City. May ulat si Gab De Luna. Arestado ang 2 estudyante matapos magtago sa isang bahay sa Barangay 13 Lawag City, Ilocos Norte upang matakasan umano ang mga traffic enforcer. Sakay ng motorsiklo ang 2 at walang suot na helmet, wala ring lisensya ang rider. Ayon sa investigasyon, pumasok sa isang bahay ang 2 at dito'y nakala ng may-ari na magnanakaw ang mga ito. Pinaghahabol ang mga suspect na nagtungo sa talahiban. Magtatago pa sana sa irigasyon ng 2, ngunit nahuli rin ang mga ito. After na bumaba sila sa sasakyan nila sa motor, nagtatakbo na sila. So naiwan yung motor, nirecover ng mga taga-barangay. Dinala namin sila dito para mapilan sila ng kaso. Depensa ng isa sa mga nahuli, takot daw silang mahuli ng traffic enforcer kaya nagpa siyang magtago sa isang bahay. Nagtamo ang 2 ng mga sugat sa katawan dahil sa pakikipaghabulan nila sa mga otoridad. Yung mga hangot pa, isang mga gandat may takapunta kinama na kapti traffic di talong ta kastrado niyo ma'am. Sa internet may ang tawad helmet may ang peti unrek pa yung motor mo ma'am.
mahaharap sa kasong trespassing ang dalawa. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kontrobersyal na artificial intelligence at mga epekto nito naging sentro ng GMA Masterclass. Narito ang report. Hey, it's your girl Maya. What's up guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI Sportscasters. Kasunod ng paglulunsad sa kauna-unahang AI sportscaster ng bansa na sina Maya at Marco, nagsagawa ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy at GMA Regional TV para maunawaan at mapag-aralan ang artificial intelligence technology at ang impact nito. Pagtitiyak ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, walang empleyadong mawawala ng trabaho dahil sa AI at mananatiling best asset ng kumpanya ang mga empleyado nito. Bumuo na rin ng committee para pag-aralan ang AI technology at magiging guidelines para dito. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabilang sa speakers ang data analyst at technologist na si Dominic Vincent Ligot na nagpaliwanag kaugnay sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagsilbering speaker si Shazivan Johari, isang multi-platform news innovation lead editor ng media organization sa Malaysia. Pati na ang reporter na si Mav Gonzalez na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa paggamit ng AI ng isang media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabilang din sa speakers, sina UP College of Law Associate Professor Attorney J.J. Dicini at GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Ipinakita rin sa masterclass kung paano nabuo ang AI sportscaster na si Maya at Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Chris Zuniga, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 84 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.